Hi and welcome to MedSum channel! So, sa video na to, pag-usapan naman natin ang limits problem involving trigonometric functions. Okay? So, pag ang problem nyo ay trigonometric functions, at lalo na yung limit nyo approaches to 0, pag nagkaroon ng undefined, kailangan nyo i-simplify yung trigonometric function nyo. Pero, sa pag-simplify na yun, dito lang yan siya naglalaro. Dapat, pag nakasimplify ka, dapat nagkaroon ka ng sin theta over theta o kaya theta over sin theta. Pwede din na pag-simplify nyo, dapat magkaroon kayo ng cosine theta. Okay? Ang cosine theta kasi walang problema. Pag yung theta approaches to 0, 1 lang man ito. Okay? So, ganun. So, pag meron kayo trigonometric functions, lalo na pag yung theta mo is approaches to 0, kayo yung limit mo approaches to 0, isimplify mo lang yung trigonometric functions mo. Pwede mo gamitan ng trigonometric identities, yung mga ganon, para masimplify. Okay? Pero ngayon, i-prove muna natin ito. Yung sin theta over theta, pati theta over sin theta as theta approaches to 0. Kasi, kung i-plug in mo kasi itong 0 doon, sin 0 over 0, of course, undefined yan. Okay? Pero, i-prove natin na yung sin theta over theta as theta approaches to 0, ay 1 ang answer niyan. Hindi siya undefined. Okay? So, i-prove natin. Meron tayo ito, drawing. Ito ay sector of a circle. Let's say, ito yung A natin. Ito yung B, C, D, E. Tapos, meron tayong angle dito na theta. Yan. Tapos, since sector of a circle to, syempre, meron tayong radius. Yan. So, yung sector of a circle, pwede tayo mag-project ng line. Ito, yung line na to. Para magkaroon tayo ng triangle ABD. Pati, ito naman, pa ganyan. Para magkaroon tayo ng triangle na ACE. Okay? Isulat na natin dito yung i-prove natin. Ang i-prove natin, yung limit of function sin theta over theta, theta approaches to 0, dapat 1 yan, is equals to 1. Okay? So, i-prove natin to na hindi siya undefined. Okay, so balik tayo dito sa drawing. Kung mapapansin nyo, ang pinakamaliit na area ay ang triangle ABD. Tapos, ang pinakamalaking area, ang triangle na ACE. Okay? So, pwede natin isulat dito. Ang area ng triangle ABD ay mas maliit kaysa sa area ng sector of a circle natin. Okay? So, ilagay natin dito, area ng sector ng circle natin, which is ACD. Yung sector natin. ACD. Yan. Tapos, ang pinakamalaking area ay ang triangle ACE. Yan. Okay? So, kunin muna natin yung area ng triangle ABD. Ang area ng triangle ABD ay first 1/2 base times height. Ang base natin ay AB, length. Yan. Tapos, ang height naman natin ay BD. Yan.
Ang area ng sector natin ay 1/2 theta r squared. Yung r na lang yung gamitin natin, yung radius, kasi lahat ito gawin natin in terms of r. Okay? So, yung area ng triangle ACE naman natin ay 1/2 AC pati CE. Yan. So, yung AB natin, gawin nating R. Gawin nating R. So, dito natin gagawin. So, triangle ABD muna tayo. Triangle ABD. So, yung AB gawin natin in terms of R. So, adjacent over hypotenuse. So, cosine. Cosine theta, adjacent natin ay AB, over hypotenuse natin ay R. So, nagiging cosine theta, AB equals to R cosine theta. Okay. Tapos, yung BD naman, so, sine. Over R. So, BD is equals to R sine theta. Okay, so i-substitute natin dito. 1/2 R cosine theta times R sine theta. So, ito, hindi na natin to i-change kasi R na siya. In terms of radius na. So, i-rewrite lang natin. R squared. So, ito naman, yung AC pati CE. So, yung AC is equals to R lang man yan. Ang problema kasi sector man to ng circle. So, kung ano yung distance ng A to D, yun lang din ang distance ng A to C. Okay, so R yun. Pero yung CE, so pag CE naman, CE, tapos ito R, so gamitan natin ng tangent. Tangent theta kasi opposite over adjacent. So, CE over R. So, nagiging CE is equals to R tangent theta. So, shoot natin dito. Ang AC ay R. Tapos, R tangent theta. Ayan. Okay. So, i-combine natin to. I-multiply natin doon. Tapos, itong tangent, gawin nating sine over cosine. So, ito naging 1/2 R squared cosine theta sine theta. Tapos, ito naman, i-rewrite lang natin. Tapos, ito din, 1/2 R squared. Ito, yung tangent theta natin, gawin natin sine theta over cosine theta. Okay. Ngayon, i-divide natin to sila lahat i-divide natin by 1/2 R squared sine theta. Yan. Yan. Divide natin to sila lahat by 1/2 R squared sine theta. Sa ito, nagiging cosine theta na lang.
Kasi 1/2 r squared, cancel na sin theta. So, ito, makancel na yung 1/2 r squared. So, theta over sin theta na lang. Tapos, ito naman, nagiging cancel na yung 1/2 r squared. So, sin theta. So, 1. 1 over cosine theta. Yan. Okay. So, ngayon, kung yung theta mo, iliit mo, gawin nating approaches to 0 na siya. Approaches to 0. So, ito, yung cosine theta ay 1 yan. Kasi ang cosine 0 ay 1. Okay? Dito naman, ito naman, ang 1 over cosine 0 ay 1 over 1 yun. So, ito, 1 pa rin. So, it means, 1 is less than 1 less than 1. Kasi, hindi natin pwede ito gawin 0. Kasi, na-prove natin na yung area ng triangle ABD ay mas maliit kaysa sa sector na ACD, pati sa area ng triangle ACE. So, nandito siya. So, kaya siya nagiging ganito. Pag yung theta mo approaches to 0, ng sin theta over theta is equals to 1. Nandito siya. So, ito, yung kasi sin theta over theta. So, ito pwede nating invert lang yan. So, ito nagiging 1 over cosine theta. Baliktad natin. Tapos, ito nagiging sin theta over theta. Tapos, ito naman cosine theta. So, same pa rin yan. Ito ay 1. Greater than 1. Tapos, ito 1. So, yun. So, na-prove natin na yung limit ng function sin theta over theta as theta approaches to 0 ay is equals to 1. Ang pinakamadali, i-prove ito, yung sin theta over theta. Let's say, meron tayong gawin na lang natin x. Sin x over x as x approaches to 0 is equals to 1. Pag i-plug in mo, pag i-substitute natin, let's say sin 0.001 over 0.001 is equals to 1. Yan. So, pag i-compute mo to sa calcu, ang lalabas yan ay 1. Ang sin 0.001 divided by 0.001, kalalabasan niya yung ay 1. Pero, yung calcu mo, dapat naka-radian. Okay? Pag naka-degrees yan, hindi yan lalabas na 1. So, yun ang pinaka simple para i-prove yung sin x over x as x approaches to 0 is equals to 1. So, tandaan nyo, kung gagawin nyo to sa calcu, dapat yung calcu nyo ay naka-radians. Okay? So, example problem tayo. Yan. So, kung i-plug in natin diretso yung 0, lalabas yan undefined. Kasi ang 3, 0 ay 0 lang, pati yung 2 times 0 ay 0 lang din. So, lalabas lang undefined. So, ayusin muna natin yung functions natin. Yung trigonometric functions. So, kanina, meron tayong limit ng sin theta over theta ay 1. Okay? So, same yung angle nito, pati yung dito. So, 1 theta, 1 theta. So, ito, magkaiba sila. 3 theta, pati over 2 theta. So, pag same na ito, yung 3 theta, pati ito sa baba, pwede na is equals to 1 na yun.
pwede na natin to gamitin. Pero ngayon, hindi sila same. Yung angle nito pati yung dito sa baba, yung denominator. So, para maging same yan, natin na to. Maging same, mag-multiply tayo ng (3 over 3). Yan. So, kaya ako nag-multiply ng 3 over 3 para makakuha ko dito ng 3 theta para maging same doon sa angle. Okay, tapos yung 2, ilabas ko doon. Okay, so nagiging ganito siya. Ito, 3 over 2 na. Ganyan. So, kung mapapansin nyo, same na yung angle ng sine, pati yung denominator natin dito sa baba. So, ito, since same na sila, pwede natin to i-plug in doon yung 0. So, ito, nagiging 1 na. So, i-plug in na natin. So, therefore, ito ay 1. So, ito, 3 halves. Yan. So, therefore, ang sagot sa problem na to ay 3 over 2. So, ganun lang po. Dapat maging same yung angle dito, pati yung denominator mo, para maging 1 siya. Okay? So, another. Sampulan natin. Yan. So, ganito. Limits of a function sine 7x over sine 3x as x approaches to 0. So, wala. Hindi. Pag i-plug in natin to diretso, so, ito nagiging 0. Ito din 0. So, 0 over 0 undefined. So, hindi pwede. Hindi rin natin magamit yung parang ito. Kasi wala tayong x sa baba, sa denominator, o kaya wala tayong x sa numerator. Pero pwede tayong maglagay. Okay, parang ganito. So, mag-multiply tayo ng x over x. Yan. So, eto walang problema kasi 1 lang man to. So, nagkaroon na tayo ng sine. Pwede natin to gawing sine 7x over x. Tapos, x over sine 3x. Pero, ang problema naman, let's say ito sine 7x over x, walang 7. So, mag-provide tayo ng 7. Multiply pa tayo ng 7 over 7. Ganyan. Tapos, ito naman, x over sine 3x, walang 3x. So, hindi same. So, mag-multiply pa tayo ng 3 over 3. Ganyan. So, ayusin natin ito. Gawin natin ganito. Sine 7x. So, itong 7x, dito ko na ilagay. Ganyan.
Tapos, yung x naman, x over sin 3x. Pero ito, yung 3, i-multiply ko na doon sa 3x. So, ito nagiging 3x na. Para maging same na yung angle. Maging same na pala sa angle na dito. So, ito 3x na. Ganyan. So, ang natitira na lang, yung x, talagay na natin dito. Yung x naman ito, doon na. Yung isang 7, ito, nandito na. Tapos yung 3, ito, nandun na. So, ang natitira na lang is yung 7 over 3. Yan. So, ngayon, pwede na natin gamitin yung kanina pre-nub natin. Kasi, same na yung angle nito, pati yung denominator. So, pwede natin i-plug in diretso. So, ito ay 1 na to siya. Ito din, 1 na. Tapos, ito naman ay 7 over 3. So, ang sagot ay 7 over 3. So, yun lang po. Mostly kasi sa trigonometric functions, sa limits problem ng trigonometric functions, kailangan mo lang gawin, parang sinabi ko kanina, kailangan mo lang gawin is makapunta ka sa sin x over x o kaya x over sin x o kaya cosine. So, dun lang siya umiikot-ikot. Okay? So, another problem. Yan. So, the limits of a function tangent theta over theta as theta approaches to 0. So, pag i-plug in mo to diretso, yung tangent 0 is 0. So, divided by 0, undefined. Okay? So, gawin muna natin ganito. Para ma-solve natin. So, yung sin theta, yung sin theta over cosine theta ay tangent theta man yun. So, gawin natin ganito. Sin theta over cosine theta ay tangent na yun. So, meron tayo dito over theta pa. Natin ganyan, theta. Pero, mag-multiply lang din dito sa cosine theta. Yan. Okay. So, ngayon, pwede natin to i-separate yung sin theta over theta. So, nagiging sin theta over theta tapos ito 1 over cosine theta. Ganyan. So, ganyan, pwede na natin i-plug in yung 0. So, nagiging as theta approaches to 0, yung ito ay 1. Tapos, ito naman, ang cosine 0 ay 1 lang man. So, 1 over 1 is 1. So, ang sagot ay 1. So, ganun lang. Kadali lang. So, ito naman. Hirap-hirapan natin konti.
So, 1 minus cosine theta over theta as theta approaches to 0. So, paano natin yan sasagutan? So, kung mapapansin nyo, wala tayo, hindi natin pwede gamitan ng identities. Kasi wala naman identities yung cosine theta, o 1 minus cosine theta. So, pinaka the best way para isolve to, mag-multiply tayo ng conjugate ng numerator. So, nagiging 1 plus cosine theta over 1 plus cosine theta. Yan. So, pag i-multiply ko ito doon, nagiging 1 minus cosine squared theta. Okay. So, ganito, nagiging ito, multiply na natin to doon. So, nagiging 1 minus 1 times 1, 1. So, plus man to, minus and plus. So, cosine squared theta. Ganyan. So, ito, gawin lang natin ganito, times 1 plus cosine theta. Ganyan. So, ngayon, itong 1 minus cosine squared theta, pwede natin gawing sine squared theta. Kasi meron tayong identities na sine squared theta plus cosine squared theta is equals to 1. So, nagiging sine squared theta is equals to 1 minus cosine squared theta. So, pwede natin itong gamitan ng identities. So, nagiging ito, sine squared theta na. Tapos, ito naman ay theta times 1 plus cosine theta. Yan. So, pwede natin to ayusin. Gawin natin ganito para hindi lang tayo makakuha ng undefined. Kasi pag ganito, makakuha tayo ng undefined. Ito pa lang 0 times ito. 0 na. So, divided by 0, undefined yun. So, ganito. Nating limit. So, ito, pwede natin gawing sine theta times sine theta over theta. So, ito sa nagiging 1 over 1 plus cosine theta. So, pag ganito, hindi na tayo makakuha ng undefined pag i-plug in natin yung 0. So, nagiging ang sine theta is 0 yun. So, walang problema kung makakuha kayo ng 0 answer as long as hindi siya undefined. Okay? So, ito naman, multiply natin doon. So, ito, sine theta over theta as theta approaches to 0, 1 na ito. Ito naman, ang cosine 0 ay 1. So, 1 over 1 plus 1 ay 1 half. So, i-multiply mo to, ang answer ay 0. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung trigonometric functions natin, dito lang din naglaro sa sine theta over theta, pati cosine theta. So, mostly sa mga trigonometric functions problem, limits problem,
involving trigonometric functions, dito lang din naglalaro. Dapat makakuha kayo ng sin theta over theta o kaya cosine theta. Okay? So, another example. Ang secret lang po para ma-master yung mga limits problem, o kaya trigonometric functions, o kaya kahit ano, ang secret lang ay mag-solve, kisolve lang kayo. Solve kayo ng madaming problem. Yan. So, the limits of a function sin theta times sin 2 theta all over 1 minus cosine theta. So, madaming way sa pag-solve nito, depende sa kung anong trigonometric identities ang gagamitin mo. Ipanoorin nyo na lang yung pag-derive natin sa lahat ng trigonometric identities. Ililink ko dito sa video na to. Ililink ko lang sa description. So, panoorin nyo doon. I-derive natin lahat yung trigonometric identities. Okay? So, balik tayo dito sa problem na to. So, kung mag-multiply tayo dito, parang ginawa natin kanina, mag-multiply tayo ng theta over theta, pati 2 over 2, walang problema kasi sin theta over theta, makuha lang man. Pero, ang problema dito is yung 1 minus cosine theta. So, pag cosine 0, i-plug in natin dito yung 0, magiging, ang cosine 0 is 1. So, magiging 1 minus 1, undefined yun. So, 1 over 0 ay undefined yun. Okay? So, hindi natin pwede gamitin yung parang ginawa natin kanina. So, ngayon, ang gamitin natin ay identities. So, meron tayong trigonometric identities na sin 2 theta is equals to sin theta cosine theta. Okay? So, i-substitute natin dito. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. So, ito 2 sin theta. Tapos, ito naman ay cosine theta. Yan. All over 1 minus cosine theta. So, ito naman ay theta as theta approaches to 0. Yan. So, ito pwede natin i-multiply doon. So, naging 2 sin squared theta cosine theta divided by 1 minus cosine theta. Yan. So, yung kanina, pwede natin i-gamitan ng identities, yung sinulat natin kanina, yung sin squared theta. So, 2, ang sin squared theta ay 1 minus cosine squared theta times cosine theta. Yan. So, over 1 minus cosine theta. Yan.
So, ito, parang yung sa conjugate kanina, yung 1 plus cosine theta times 1 minus cosine theta. Pag i-multiply natin ito yung kalalabasan. So, ito, i-expand natin. Gawin natin ganito. So, 2 times 1 plus cosine theta 1 minus cosine theta times cosine theta. Divided by 1 minus cosine theta plus theta approaches to 0. So, kung mapapansin nyo, pwede natin to i-cancel. Ito, at ito. So, nawala na yung over 0. So, ngayon, since wala ng over 0, kaya divided by 0, pwede natin i-plug in. So, nagiging 2, ang cosine 0 ay 1. So, 1 plus 1. So, cancel na. Ito naman ay 1. So, ang sagot ay 4. So, yun ang sagot. 4. So, kung mapapansin nyo, hindi lang, dito naman tayo nag-end yung solution natin sa mga cosine theta. So, hindi lang dun sa sine theta over theta. Okay? So, yun po ang trigonometric functions. Sa next video natin, isolve natin yung tricky problem sa trigonometric functions. Okay? So, bye now!